Yung ibabahagi ko po ngayon, although nung nakaraan pa po ito, but nandoon na, sabi ko, Lord, ano po, baka meron po kayo bang fresh revelation na ibabahagi ko ngayon. Pero yun pa rin, no? Yun pa rin binigay ng Panginoon. So, ibabahagi ko po sa inyo is Book of Hosea. Isa po ito sa mga, nung bago akong Kristiyano, ito yung book na kung saan ay marami akong tanong. At dito talaga na ito yung isa sa mga ginamit para magkaroon ako na yung, alam mo yun, yung deep na pagkakilala sa ating Panginoon. Sige po, basahin po natin sa Book of Hosea, chapter 1, verse 1 hanggang 9. Tayo po tayo. Tayo po. Ayun, sige ba, basahin po natin. Sabi ito sa Hosea chapter 1, verse 1 hanggang 9 po. Ay po dyan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea, na anak ni Beri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Juda ni Oseas, Uzzias, Jotam, Ahaz, at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Jehoas ang hari noon ng Israel. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng na ipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. 3. Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae naglihi at nanganak na isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambayan ni Jehu dahil sa maraming pagpaslang sa Jezreel, at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasain ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel. Naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanya naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Lo-Ruhama, sapagkat hindi na kahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahabagan ko ang sambayan ni Juda, ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo, ni na mga kabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Lo-Ruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-Ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming dakilang Diyos, purihin ka, dakilain ka magpakailan paman. Kayo ang Diyos na walang katulad. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos noon, ngayon magpakailan paman. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At sa kasulukuyan kami, Panginoon. Ama, salamat. Salamat dahil alam po namin, ni minsan hindi nawawaglit sa inyong paningin ay inyo po mga anak na nagmamahal po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkakalob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat oras na binibigay niyo na pagkakataon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ang inyong salita ang patuloy na maghari. Ama, stir up our heart, Panginoon. Lord, gamitin mo nga lang po isang tungtungan. Panginoon, hindi ang emosyon na ito kung saan na magpapapigil para may pahayag ang inyo pong salita. Ama, patuloy kami lumalapit sa inyo dahil wala naman kami dapat panglabitan kundi kayo. Salamat po sa inyo pong anak
ng aming Panginoon Kristo at salamat sa banal na gabay ng Espiritu Santo. Lord, sa aming pag-aaralan na ito, patuloy na magbigay kayo sa amin ng revelasyon. Holy Spirit, kayo pong aming guro, kayo pong aming tagapagturo. Turuan niyo po kami. Lord, let your revelation, Father God, magmanifesto sa amin as individual, as a family, Panginoon, and as a church. Ama, sa pag-aaralan po namin sa Book of Hosea, gabayan niyo po kami at tulungan. At sa aming matutunan, kami dakilang Diyos Ama, ito po'y aming malakaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaapo na po lahat. Book of Hosea. So ito nga po, minsan na itanong ko, no? Isa po ito sa nang bago ako pong Kristiyano. Isa to sa mga talagang malaking impact para po sa akin dahil marami akong katanungan po dito, no? Sa Book of Hosea. So ito pong Book of Hosea, ito po yung pinakauna sa listahan na tinatawag na minor prophet, no? Meron po tayong mga tinatawag na major prophet, katulad po ng Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. No, ayan po yung major prophet na tinatawag natin. Ayan, sumunod na po niya, no, yung mga minor prophets, 12 po yan, ano? Nandiyan po yung Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. So, hindi po porket na tinawag na minor prophet, ano po sila, lesser importance. No? Kaya po sila tinawag na minor prophet kasi po yung length, no, yung length po ng pagkakasulat, no? Halimbawa po, pinakamahabang scroll na kung saan na nagamit dahil sa haba ng kanyang naisulat ay yun po yung Isaiah, no? Merong 66 chapters po yan at talagang maraming scroll yan. Meron din naman sa Book of Obadiah, yan, sa minor prophet, halos hindi niya nabuo yung isang scroll kasi sa iksi nga lang, no? So yan po yung mga tinatawag po nating minor prophet. So alam niyo na po, no? Hindi porket tinawag siya minor prophet ay yung lesser importance po siya, no? But because of yung size. So yan po yan, yung minor prophet. So umpisahan po natin dito sa Hosea, no? Alam niyo po, minsan naitanong ko po ito sa no? Meron po tayong devotional, no? At Bible drill ng mga nakaraang panahon, ano? Minsan naitanong ko po ito, no? Yung love. No, naitanong ko yan Actually, naghihintay nga ako ng sagot. Baka may magsagot. Sabi ko doon, is love just an emotion? Yan. Yung love ba? Yung pag-ibig? Isang emosyon lang ba yan? Or is there something else? O meron pa siya? Hindi lang siya basta emosyon, no? Dito po sa Book of Hosea, no, marami po akong mga Bible verse na medyo paborito po dito, no? Yung nga, natanong ko, yung pag-ibig ba, is love just an emotion or is there something else? Yung pag-ibig ba? Yung pag-ibig, isang emosyon lang ba yan? Dahil mahal kong aking asawa, mahal kong aking anak, mahal kong kapatid, mga kapatiran, ano? Ano yan? Isang emosyon lang ba yan? O is there something else? Sabi po sa sabi po sa Hosea 4:6, sabi po sa, ito po, no? Pag-ibig. Ano ba yan? Emosyon lang ba yan? Sabi po sa Hosea 4:6, Hosea 6:4. Hosea 6:4. Sabi diyan, anong gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ephraim, ito po yung mga unang capital po ng ng Israel. Ibig sabihin Northern Kingdom, no? Ayan, Israel, Samaria, ayan, napalitan na Samaria, no? Sabi po diyan, ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga. Pakinggan niyo po Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Pag-ibig. Sabi diyan, Ephraim o Israel, Northern Kingdom, Judah. Ang pag-ibig niyo ito parang ulap sa umaga. Parang hamog na dagling napapawi. Alam niyo po ba, isa sa pinaka-number 1 na problema natin, no? Kasi meron tayong tinatawag na free will. Alam niyo po yan, di ba? Nilikha tayo ng Panginoon sa love, pero meron niyang will.
Kaya nga free will. Kaya tayo rin. Meron tayo, we are free. We are free. No? Free will. So isa sa mga problema ng tao, no, yung ating, sabi natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa. So, alam niyo po, ang problema ng tao minsan gaya no. Alam niyo po yung nakalimutan ko na instrumento ngayon, no. So, yung nagpa-fluctuate sa mga electrician, I believe na yan, no. So ganyan ang ating pag-ibig, nagpa-fluctuate. Tataas, bababa. Tataas, bababa. So ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Lord, mahal kita, pero bukas hindi na. Kapatid, mahal kita, pero pag may ginawa ka sa akin, bukas hindi na. Ganyan ang problema ng tao. Kaya yung pag-ibig, ano ba yan? Emosyon lang ba yan? Or is there something else? No? Ang pag-ibig po, para masabi natin sa Panginoon, Ama o ating Diyos, sabi ng Panginoon, di ba? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Pero yung love na yan, ano ba ang kailangan yan? Kailangan yan, ino-honor ng will. Kailangan i-honor natin yan ng will. Mamimili tayo. Pipili tayo. Kasi hindi tayo robot eh. Ang Panginoon, laging may pinagpipilian yan. Mamimili tayo. So ngayon, kung minamahal talaga natin ang ating Panginoon, ang ating kapwa, kailangan i-honor natin yan ng will. Yung will natin na talagang mahalin natin siya. Mahirap, hindi natin maunawaan, pero kailangan mahalin natin siya. Hindi natin kaya. Pero sa tulong ng ating Panginoon, makakaya natin yun. Kaya nga sabi natin, Lord, not my will, but your will be done. Yung will, yung pagpili ko, yung pipiliin ko, yung will mo. Because yung will ng ating Panginoon ay perfect. Nung inilikha ng tao sa Garden of Eden, isa lang yung batas niya. Huwag kayong pipitas, nihahawakan. Bakit sinabi yun? Para ma-exercise ang ating will. At doon magmamanifesto yung talagang kung mahal natin ang ating Diyos o ang ating kapwa. Naunawan po natin mga kapatid. So yung love, no? Love and will. If the greatest ethics is love, kailangan nandoon nakasuporta yung will. Amen po? Kasi bakit pag hindi? Magiging hypocrite tayo. Mahal kita, pero deep inside, hindi naman talaga kita mahal. Naunawaan niyo po? So yung will na yan, kailangan ma-exercise yan, maipapakita yan. Mahirap, pero kailangan natin Panginoon. Amen? So dito po sa Book of Hosea, dito po makikita natin, kung mababasa niyo po yung Hosea, no? Book of Hosea, although hanggang chapter 14 po lang yan, pero maiksi lang po yan. Mababasa niyo po na sandalian lang po yan, but nandoon na kung babasahin natin, no, na meron talagang pangunawa na paggabay sa atin ng Banal na Espiritu Santo, no? Napakaganda po yan, no? Yung Book of Hosea po, no, kung babasahin po natin, it captures po, no, yung danger ng mga religious performance. No? Yung mga performance sa mga, kasi yung Hosea na yan, nandyan, kumbaga yan dyan yung idolatry. Yung akala nila, ginagawa nila ay tama sa Panginoon, kasi nandyan yung, lalo na sa Hosea 4, di ba? Yung kumbaga naggalit o parang kinurse o something ganun ng ating Panginoon yung mga priest. Di ba sabi doon sa Hosea 4:6 na napapahamak ang aking mamayan dahil sa kamangmangan. At dahil yun sa pangunguna ng mga pari, ng mga priest. No? So, yan, yung mga religious, mga religious performance, pero wala naman po talagang real passion pagdating sa ating Panginoon. At saka panahonan po natin, nangyayari po yan sa bawat churches. Alam niyo po yun? Minsan na parang nakikita na natin yun naman nag-performance na lang, perform na lang lahat. Sa nagsasalita, sa mga tumutugtog dito, kahit minsan sa congregation, parang performance na lang lahat. Akala natin tama sa Panginoon. Pero deep inside may problema pala. Kasi may problema.
Ewan ko no, minsan ewan ko lang, ewan ko po sa akin, ewan ko po sa inyo. Parang, minsan nasanay ng isang tao na may problema siya sa puso, pero nakapagtaas pa siya ng kamay. Panginoon, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Sanay siya. But deep inside, sa kanyang puso, ang dumi-dumi na. Mga kapatid, narinig niyo ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ka pwede dapat maglingkod. Hindi pwede dapat talaga maglingkod tayo sa dalawang Diyos. Dahil kamumuhian natin ang isa, ating isa mamahalin natin. Hindi pwedeng ganun. Isa lang. Isa lang. Mamili kayo. Kaya nga tayo merong free will. Alam niyo po, itong The Book of Hosea, napakabigat po nito. Kumbaga sana manipis lang po siya, pero napakabigat. Napakabigat po siya not in theology, no? Theos, God, theology, study. So yung pag-aaral sa Panginoon, hindi po, napakabigat po nito. Bakit? Because of emotional book po ito. Sino na po nakapagbasa ng Hosea? Napaka-emotional po nito. Lalo na po doon sa may relasyon, may karelasyon, o sabihin natin, sa mag-asawa. Nagigets nyo na po ba? So dito po, pinapakita po dito, no, yung sa book na ito, no, ini-express po dito kung paano nararamdaman, kung ano yung nararamdaman ng ating Panginoon doon sa kasalanan. Hindi kung ano yung naiisip niya sa kasalanan, no? Kundi ano ba yung nararamdaman niya. Ano yung nararamdaman niya pag ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang church ay nagkakasala. Ang Diyos ba natin ay may pakiramdam? Pero sa tingin nyo, anong nararamdaman niya pag ang kanyang mga anak ay nalululong sa pagkakasala? Anong mararamdaman niya pag ang kanyang mga anak ay nagkakagulo? Anong mararamdaman ng ating Panginoon pag ang kanyang mga leader, no, na kanyang pinamahalaan ay hindi magampanan? Yung mga tungkulin na inatang sa kanila, at ito yung mga tupa. Ano sa tingin niyo mararamdaman ng ating Panginoon? Yan po yung ating pag-aaralan, ano? At gusto ko pong i-picture niyo po, no? Gusto ko katulad nga po na nasabi ko, para po ito isang relasyon, ano? Relasyon nga, kasi nga emotional po kasi itong libro na ito, no? Yun po. Gusto ko lang po i-picture niyo, no? Minsan na-share po ni Pastora Kati, no? Gusto niya, sabi niya, gusto ni Lord na maramdaman niyo kung gaano niya tayo kamahal dahil pinili niya tayo sa karamihan. Ngayon naman ito, gusto niya na maramdaman natin kung gaano siya nasasaktan pag tayo ay nagkakasala. Gusto niya maramdaman natin yung nararamdaman niya pag tayo ay tumatalikod, nagiging rebelde. Imagine niyo sa isang mag-asawa, halimbawa kami, sabihin ko sa asawa ko, ayoko na, iiwanan na kita. Ano sa paligid niyo mararamdaman ng asawa ko? Sa anak ko, halimbawa, sabihin ko sa anak ko, sa mga anak ninyo, anak, halimbawa kung ano mo pangalan niya, Juan, iiwan ko na ang nanay mo, iiwan ko na kayo, hindi na ako masaya sa inyo. Sa tingin niyo, anong mararamdaman ng anak? Nararamdaman niyo po ba? Anong pakiramdam ng iniwan? Anong pakiramdam ng pinagtaksilan? Gusto niyo po bang maramdaman? Gusto niyo po bang maranasan na inyong minamahal, pagtaksilan ka para lang maramdaman mo? Gusto niyo bang maranasan kayong mga anak na isa sa mga magulang niyo? Ayoko na, iwanan ko na kayo. Gusto niyo bang maramdaman yung sakit na yun? Ganun po ang nararamdaman ng ating Panginoon. Pag tayo ay nagkakasala, tayo nagiging rebelde. Imagine niyo po yung sakit. Imagine niyo po yung sakit. Yung matagal kayo nagsama na mag-asawa, ibinigay niyo ang bawat isa sa isa, nandoon, kinakasal kayo, till death do us part, in sickness and in health, in riches and poor. For 20 years, 30 years, tapos isang araw, eto,
iiwanan na kita. At ito, ano yung pakiramdam nung isang asawa na wala siyang kaalam-alam at makita niya ang kanyang asawa ay may kasamang iba? Anong pakiramdam na isang, sabihin natin, sa isang magkasintahan na makikita niya kanyang girlfriend, boyfriend ay may kasamang iba? Sa tingin niyo, anong mararamdaman? Anong pakiramdam, mga kapatid? Anong pakiramdam? The book of Hosea, ganyan po yan. Ganyan po kabigat yan. Gusto niya iparamdam sa atin ng ating Panginoon kung gaano siya nasasaktan. Nilikha niya tayo sa kanya image. Tayo may pakiramdam. Pero bago tayo nilikha niya, may mas pakiramdam siya. Nasasaktan siya, kapatid. Nasasaktan siya. Ngayon, anong respond natin pag nasasaktan siya? Babaliwalain natin. Sabi ko sa inyo, mabigat, di ba? Praise God. So, yan po, no? At ito rin ang tanong ko, no? Sabi ko, Lord, if you are a God, an infinite God, no? All-knowing God, no? Walang kapatayang kapangyarihan, nandun ka na sa simula pa. Pero bakit ka nasasaktan? Bakit ka nasasaktan? At sino nagiging dahilan bakit ka nasasaktan? Mga kapatid, sino ba? Sino ba sa tingin niyo ang dahilan bakit nasasaktan ang ating Panginoon? Yung mga hayop? Sabi ko, Lord, bakit ka nasasaktan? You are in control. Kaya mo naman ayusin lahat eh. Pero bakit mo kailangan masaktan? Bakit mo kailangan ipadama yung sakit na yan sa amin? At dito po tayo papasok, ano? Sige po, sa Hosea 1, verse 1. Sabi po dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea na anak ni Beeri. Si Yahweh ay sa kanya noong panahon ng paghahari sa Juda ni Uzzias, Jotham, Ahaz, at Hezekiah. Si Jeroboam na anak ni Joyas ang hari noon ng Israel. Amen. So yung Hosea, ang meaning po niya sa Hebrew, no? Salvation. In root word no na Hosea, so salvation, and Joshua and Jesus, isa lang po meaning niyan. Salvation. Salvation. No? So yun po. At dito po sa Hosea, no? Pag babasahin po natin dito po pinapakita, no? Pinapakita sa lahat ng sa buong testament, ano, kung nasaan nandoon pinapakita yung salvation sa tao, no? Na kung saan ay nandoon kung ang bawat tao ay tatalikod sa kasalanan at magpapatuloy sa ating Panginoon. So sa sa Old Testament, kung nabasa niyo na po lahat yan, ano, nandiyan po sa bawat kwento, no, yung pinapakita diyan yung kaligtasan. Doon pa lang po sa Garden of Eden, di ba po ba? Pinakita ng Panginoon yung kaligtasan doon sa unang mag-asawa. So ito pong Hosea, a prophet po siya, propeta po siya sa Northern Kingdom, no, yung Israel. Nung panahon na yan ay divided kingdom na po yan, no? Kung tatandaan nyo, after Solomon, nahati ang United Israel. So sa bandang north, andyan po yung nagkaroon ng 10 tribes, ayan po yung pinagarian ni Jeroboam, na kung saan ay, ito po, sa English po kasi Jeroboam the second na po yan, no? So si Jeroboam the first, yun po yung una naging hari ng Israel, no? Divided kingdom. At sa south, si Rehoboam na anak ni Solomon. So nahati po yan, no? Si Jeroboam, isa po siya sa mga opisyal, no, ni Solomon.
But nandun siyempre nung naging hari si Rehoboam, nandun naging malupit siya, mas lalo niya, naging malupit siya sa mga tao, mas tinaasan niya yung taxation. At siyempre sa iba, no, na ibang mga Israelita ay ayaw nila, no, mas lalo siyang pinahirapan. Kaya ito po, no, itinanghal nila si Jeroboam, no, ayun nga po, nahati. So yan po, no, si Hosea, siya po yung propeta sa Northern Kingdom. So sa mga sa Northern Kingdom, ang mga propeta po diyan si Elijah, Elias, Elisha, si Amos, Hosea, hindi ko pa po alam yung isa, no. Sa south po, no, andiyan sina Jeremiah, Isaiah, lahat pa po. Tas bukod doon sa binanggit ko po, no, halos lahat na ng propeta ay nandun po sa south, no? Yan po, no? Tapos dito po, kaya ko po nasabi kasi na si Hosea ay propeta sa Southern Kingdom kasi po, doon po sa Hosea 7:5, kahit hindi na po tayo binanggit niya doon na sige, puntahan nga po natin sa 7:5. 7:5, nagdumating ang araw ng ating hari. So tinawag niya po yung king ng Israel na ating hari. So masasabi na talagang siya po ay propeta ng Southern Kingdom ng panahon na yan. Sige po, balik po tayo sa 1. Mapapansin niyo po dito, no? Mapapansin niyo po dito, may mga hari na binanggit. No, may mga hari na binanggit. Sino po 'yan? Sina Uzzias, Jotham, Ahaz, Hezekias, no? Sa yan po yung mga hari. Yan po yung mga hari ng Juda, no? Sabi po diyan, paghahari sa Juda ni Uzzias. At nung panahon po ni Prophet Hosea, ang nagahari po noon ay si Jeroboam the second po, no? So ayan. So bakit po nilagay po yan diyan, no? Bakit sinulat? Reference lang po yan na kung saan nung panahon na yan, no, kahit ang kanyang yung ministry ni Hosea sa Israel, pero dito po, pagbabasahin po natin yan, pinapakita yung reference na siya, nung panahon na yan, siya ay nabuhay na ito yung mga hari nung panahon ng itong mga hari na ito, na mga hari sa Juda. So, reference lang po yan. Kung saan sinasabi niya na, kasi meron po dyan, mababasa po natin na kayo mga Juda, huwag niyong tularan ang inyong kapatid, ang Israel o ang Ephraim, no, na tumalikod na sa Panginoon. So, ayan po yan, ano? So, nung panahon po yan, ni King Jeroboam, no, nandyan po na kung saan ay masarado silang, nasa ano po sila, nasa peak ng prosperity nila, ano? Yung tawag dito, sa military, no, sa mga economic nila, talagang nandoon na nagpa-prosper po sila, no? At talagang ini-enjoy po nila yon, yung kanyang yung kapangyarihan na yan. Pero sa kabila po nun, kahit po nandoon na sila ay, nung panahon na yan, nandoon sila sa peak ng karangyaan, ng peak na sila ay namumuhay ng matiwasay, tahimik, dahil nga nung panahon yan, yung kanilang military forces ay napakalakas. Pero meron pong isang bagay ang nakakalimutan nila at talagang nagdedecay na. Yun po yung kanilang moral and spiritual. Nagpe-perform sila na kung saan akala nila ginagawa nila yung tama sa Panginoon. Pero hindi po. Sukang-suka ang Diyos. Noong panahon po ni Jeroboam na siya naghari sa Northern Kingdom, so ang Northern Kingdom, di ba po ba? Sa taas yan, south, di sa baba. Sa Judah and Benjamin. So diyan po napunta yung Southern Kingdom. Yung Jerusalem ay nasaan po yung Jerusalem? Nasa lugar ng Judah. So ang mga tao noon, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang parte ng kanilang buhay ay yung templo. So ngayon, nung naghari po si Jeroboam, kasi po nahati na, di ba po ba? Sa tuwing araw na kung saan ay kailangan sumamba ang mga tao, yung mga taga Southern Kingdom bumababa, papuntang Judah, papuntang Jerusalem. Ngayon po, natakot si Jeroboam. Sa 2 Kings po yan, ano? Andun po yan. I believe sa 13. No?
So ang ginawa ni Jeroboam, gumawa po siya ng dalawang golden calf, dalawang gintong baka. Ang isa inilagay niya sa Dan, ang isa inilagay niya sa Bethel. Sinabi niya sa mga taga Israel, no? Ito ang Diyos nyo na naglabas sa inyo sa Ehipto. So dito niyo sila sambahin. Kasi natakot siya na ayaw niya. Siyempre, pupunta ng Jerusalem, baka magbagong kanilang pag-iisip. So mapatalsik siya sa posisyon. So yun po yung kinatakot ni Jeroboam. Kaya gumawa siya ng dalawang dalawang gintong baka at gumawa rin siya doon ng templo at ganoon din nagtatag siya ng mga pari na hindi na sa lahi ng mga Levita. Kung sino-sino na lang pinagkukuha niya. Nakakasunod po? Nabasa niyo na po ba yan? Sa Kings? So yan po, no? Sa kabila ng panahon nito, sila ay namumuhay ng kasaganahan, may nasisira naman, nagdedecay yung kanilang spiritual, yung kanilang moral. Kasi kung babasahin niya po yan, kahit talaga yung pinagsasamantalahan nila, kahit yung pinakamahirap na, yung pinakaaba, pinagsasamantalahan nila, no? So yan, no? Yung ginagawa nilang pag-aalay, yung akala nila, ito yung tama sa Panginoon, pero hindi, talagang sukan-sukan ng Panginoon, no? Nung panahon po ni Jeroboam II, no? Ito pa si Jeroboam II po, no? 6 na hari ang sumunod sa kanya, no? 6 na hari. So daanan ko na lang po, no? Kahit hindi na po natin sa Bible. So ang sumunod sa kanya, siyempre yung kanyang anak ay Jeroboam, pagkatapos po niya si Zechariah, no, si Shallum, Menachem, Pekahia, Pekah, and Hosea. Si Hosea, ito po yung kung babasa, wala po dyan, no? So yan po yung mga hari na sinundan ni Jeroboam. Sa Northern Kingdom. So mababasa niyo po yan sa 2 Kings 14, chapter 14 hanggang 17. Mababasa niyo po yan, At dito po sa 6 na hari na pinalitan, no, pagkatapos ni Jeroboam, 4 po doon ang inassassinate. Kasi may hari, halimbawa po ko hari, no? Pinatay ako at yung pumatay sa akin naging hari. Pinatay din siya, yung pumatay sa kanya naging hari. Ganun po ang problema pag masyadong sakim sa kapangyarihan, sa power, sa authority. Mapag-gobyerno, sa trabaho, sa business, sa kumpanya, minsan kahit sa church. Mga leaders, pastors, namamahala sa bawat bansa. Kaya po pinagpipray po yan Pinagpipray po yan. Kita niyo po yun, kung babasahin niyo po yan. Sunod-sunod po yan. Actually, sunod-sunod lang po yan. 2 Kings 14. Mababasa niyo yan. King after king assassinated by this person, tapos siya naging hari. Tapos inassassinate siya, yun ang naging hari. Ganun po nangyari. Ano po nangyari? Ni isang hari sa Northern Kingdom, walang kinalugdan ng Panginoon. Wala. Ni isa. 20 kings ang dumaan from Jeroboam hanggang kay King Hosea. Wala pong naging kalugod-lugod sa Panginoon. Leaders, pastors, mga nasa ministries, may mga inatang po sa atin ng Panginoon. Yung mga nasa ministries, kung sino man po kayo, no? Mga pastors, leaders, dito na lang muna sa church. May inatang sa atin ng Panginoon. Ingatan po natin yan. Ingatan po natin yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon na hindi masayang at hindi magamit sa pangsarili at walang kabuluhan. Kaya ano nangyari sa Northern Kingdom, sa Israel? After si Hosea, no? Si Hosea, nung panahon na yan, palakas ang Assyria, sinakop sila. Dinala sila sa Assyria, ikinalat sila. At si Hosea ay namatay kasi kasama po siya na dinala sa Assyria.
Unang bumaksak ang Northern Kingdom. Yung Judah, hindi pa. Kasi may mga hari po doon. May mga hari na kung saan tapat sa ating Panginoon. Kaya tumagal pa sila ng ilang taon. I believe 600 or 700 years bago sila nasakop ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. Ngayon po. So, yun po yun ha. So, sige po, verse 2. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka na isang babaeng na ipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya. Sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin. Amen, no? Yung salita ng Panginoon, ibig sabihin na nakarating sa atin kay Propeta Hosea na kung saan ay inutusan siya na mag-asawa daw na isang prostitute. No? Bakit? Kasi sabi diyan, sapagkat katulad din ng babae yan, ang mga taong sa lupang ito nagtaksil sa akin. Alam niyo po, minsan natanong ko, Lord, sabi ko, how odd, no? Hindi ko nung panahon po ito, tinatanong ko po, no, sa Hosea, sa Book of Hosea. Kaya sabi ko sa ito pong Book of Hosea, isa pong malaking impact sa akin para mas lalo kong kinilala yung Panginoon na aking sinasamba. Bagong Kristiyano ako noon. Kasi gusto kong malaman, sabi ko, kung ikaw nga talaga yung Diyos na sinasabi mo dito, marami akong tanong about sa iyo. Gusto ko talaga na ikaw nga talaga yon. At isa po yung ginamit sa Book of Hosea. Sabi ko dito, nang una kong tanong, sabi ko, Lord, napaka-odd, no? Bakit pinili mo ang bansang Israel sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo? Yung pagiging unfaithfulness nila? Bakit pinili niyo pa rin sila? Nandiyan ang Egypt, bansa na yan. Mayaman. Nandiyan ang Babylonia. Bago niyo pa kinuha si Abraham, bansa na yan. Nandiyan ang Greece, kung saan nandiyan ang pinakamatalinong tao. Aristotle, o sino pa ba yung mga nandiyan? Nandiyan din nagsimula yung pinakamalakas na sundalo si Alexander the Great. Sabi doon sa Daniel, para siyang cheetah, no? Na-sweep niya, nasakop niya lahat na madadaanan niya. Bakit hindi ang Rome? Sa kalakasan nila. Bakit ang Israel? Bakit ang Israel na napakaliit? Ang pinili nyo sa kabila ng kanilang pagiging unfaithful. Misang naitanong ko, Lord, bakit ang JCM? Bakit ang JCM? Alam niyo po, no? Ito yung sa Psalms, sa Deuteronomy, sa Psalms, no, sa Zechariah, makikita po natin to. No? Kasi ito yung sinagot sa akin ng Panginoon. Because they are the apple of my eye. Because they are the apple of your eye? Anong ibig sabihin nun? They are the apple of my eye. Ibig sabihin po niya, sa Hebrew, sa ancient Hebrew, sa ancient Hebrew, no? Ibig sabihin po niya na, saan po ba yun? Yun. Maiden, no? You are my maiden. Yan. Kasi actually sa Bible niyo, sa ano niyo, makikita niyo sa mga Bible niyo, no? Do sa King James Version, makikita niyo yan. You are the maiden. Ano pong ibig sabihin nun? You are the maiden of my eye. You are the maiden. Kung halimbawa yan ng asawa ko, no? Mahal mo ba ako? Mahal kita. Lumapit ka. Lumapit ka. Lumapit ka. Anong nakikita mo doon sa eyeball ko? Sino nakikita mo? Reflection. Yan ang sabi ng Panginoon. Mahal kita. Mahal ko kayo. Lumapit ka. Lumapit ka. Lumapit ka. Tingnan mo mata ko. Tingnan mo maigi mata ko. Kaninong reflection na nakikita mo? Yan, ganyan ko kamahal ang Israel. Sa kabila ng kanilang unfaithfulness. Ganyan ko kayo kamahal. Sabi ng Panginoon, sa kabila ng pagkukulang nyo. They are the maiden of my eye. They are the apple of my eye.
Ganyan ko kayo kamahal. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Alam niyo po, no? So yun po yung revelasyon ng Panginoon, ano? Kaya sa Psalm, sa Sikaraya, Deuteronomy pa lang makikita natin yan. I love them because they are the apple of my eye. Despite of their, ayan po, ito po pala yung aking yun, children of unfaithfulness. Kasi po, yung tatlong anak, no, ni na Hosea and Gomer. So, ayan po, no. So, yun po yun, no. We are the apple. No? We are the apple, no, sa mata ng ating Panginoon. Mga kapatid, isiksik niyo po yan sa puso niyo, sa puso natin. We are the apple of God's eye. So I hope nakita niyo yung revelation na yon, yung lumapit ka. Ito lagi sinasabi sa ating Panginoon eh. Pag nagkasala ka, lumapit ka ulit. Lapit ka, lapit ka, lapit ka, lapit ka. Lapit ka. Anong ginawa ng prodigal son? Patakbo siya. Tumakbo din yung ama. Lapit ka. Tatagapin kita, yayakapin kita. Isusuot ko ulit sa yung righteousness. Yung righteousness na anak ko, na Panginoon sa Kristo. Ibibigay ko ulit sa yung singsing, yung authority. Ibibigay ko ulit sa yung sandalyas, hindi ka masugatan. Nakita niyo ba yung pribilehiyo na iyon, mga kapatid? Lumapit lang tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo. Itakwil natin ang ating sarili. Not our will, but His will. Yes, we are free to choose. Pero hindi tayo malaya. We are not free sa resulta ng ating pipiliin. Tandaan po natin yan. Dahil sa bawat pagpili natin, may resulta yan. Laging may resulta yan. Sensya na po Sabi ko po dito, no, ito yung mga unang kong tanong. Sabi ko, did God really order His prophet na mag-asawa ng isang prostitute? Para sa akin, napakahirap nun. Ayaw ko sa inyo. Isang propeta, Lord, hindi ko maintindihan. A man of God, uutusan mo mag-asawa ng isang prostitute? Pakabigat nun. Pero nandun dito po, no, sa Leviticus, masasabi ko na ginawa ito. Hindi kasi po maaring nung panahon na yan, ako po hindi ko maisip, maunawaan, ano. Pero nandoon kasi baka maaari itong Book of Hosea, ilustrasyon lang to eh. Ilustrasyon lang siya kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa tao o sa mga Israelita, no? Pero hindi historical po ito nangyari, no? Nandoon, nalaman ko sa Leviticus 21:7, sabi po sa Leviticus 21:7, mga pari po ito, no? Sabi diyan, huwag sila mag-aasawa ng babaeng nagbebenta ng aliw sa mga sagradong lugar o kaya'y babaeng hiniwalayan at pinalayas ng kanilang asawa sapagkat nakalaan sa Diyos ang mga pari. Mga pari daw. Pero si Hosea, hindi po siya pari. Wala po tayong mababasa kahit aron po, no, wala po akong nakita kung saang tribe siya. Pero masasabi natin nandoon siya sa pinaka-10 tribe, no? Hindi po siya sa tribe ng Judah, hindi rin po siya sa tribe ng Benjamin, no? Isa sa mga tribe na kina Isakar, basta sa 10 magkakapatid pa yun na yun, no? So doon po yan. So hindi po siya sa lahi ng mga Levita. So nandoon na kaya po masasabi ko, ito po ay isa pong talagang historical event po ito, no, na kung saan ay inutusan ng ating Panginoon, ito po nga pong si Hosea. So dito po, no, nag-asawa po si Hosea na isang prostitute, no, isang babae na ipagtalik po, no, sa iba't ibang lalaki. Dito nga po, no, tulad sabi ko,
Nung una, sabi ko, illustration lang siya eh. Pero po, totoo, ini-illustrate po dito na ang ating Panginoon, siya yung asawa. At ang mga Israelita, yung bride. At tayo rin po. Nabasa naman po natin yan, di ba po ba? We are the bride of Christ. Amen po ba? Sa New Testament. Dito nga po sa kuman na inutos ng ating Panginoon kay Hosea, dito po mapipicture po natin na kung saan from Genesis to Malakay, pinapakita po dito na ang ating Panginoon, it's a picture po siya na kung saan ating Panginoon siya yung asawa ating Israel ang Israel na kung saan ay asawa, ng ating Panginoon na kung saan ay alam niyo po yun, sa kabila nun na nakipag-covenant, pero nandoon na nauhumaling sila, sa mga, lalo po sa mga idols. Naging idol worshiper po talaga sila. Ito pong Northern Kingdom, At sumunod na lang po yung Southern Kingdom. So dito po sinasabi katulad nga mag-asawa kasi mga katulad ng mga taong ito ay katulad ng isang babaeng isang prostitute, Dito po pinapakita yung it's a picture po to na kung saan pinapakita po din yung idolatry at yung rejection ng mga Israelita nung panahon yan sa ating Panginoon. At kung tayo po, meron tayong mas inuuna sa ating Panginoon, idolatry po yan. Hindi lang po yan isang bagay lang. Hindi lang po isang bagay lang. Isang emosyon din yan. Paano emosyon? O kaya ba pagpili? Yung pagpili, halimbawa, Bible study na. Pero pipiliin mo na hindi umattend, idolatry po yun. Paano naging idolatry yun? Kasi mas pinipili mo na siya lagi. Naunawa po natin mga kapatid, hindi lang sa isang bagay. Hindi lang sa isang bagay na kayo nalamuingan mo, hindi lang sa isang anyo, hindi lang sa yung feeling, yan. Idolatry yan. Kasi mas mahal mo na siya, mas mahal mo na to. Ganon din sa pagpili. Kaya mga kapatid, yung pagpili natin lagi na hindi ako attend, kasi nasanay na, hindi ako attend, hindi ako makikinig, idolatry po yan. Idolatry po yan. At dito po, it's a picture nga po na kung saan ang ating Panginoon, siya yung asawa. At ganoon din ang Israel, ang isang asawang nangangalunya. Dito po, gustong iparanas ng ating Panginoon kay Hosea kung ano yung nararamdaman ng ating Panginoon. Nung kanyang bayan ay nagtataksil sa kanya. Gusto rin maranasan yun ni Hosea. Pamuhay. Ibig sabihin, kasi magkakaanak siya mamumuhay siya ng ganun. Ngayon, habang nakikita ng mga taong ito si Hosea at yung kanyang anak na lumalaki, at ang pangalan mamaya madadaanan po natin yon, reminder po yun ang gagawin. Yung mga pangalan ng mga batang ito ay reminder sa kanila at kay Hosea yung gagawin ng ating Panginoon o gagawin ng Panginoon sa bansang Israel. So yun po yun So minsan nga po natanong ko, kung halimbawa, katulad po nito, sabi ko, halimbawa pag isang pastor inutusan siya ng Panginoon, mag-asawa ka ng prostitute. Isang pastor. Kasi ito, nangangaral, parang ganito. Nangangaral, ang salita ng Panginoon. Tapos may magtatanong, hindi ko maintindihan. Ikaw, as a man of God, siyempre nandun na ginagalang ka namin, hindi ko maintindihan bakit nag-asawa ka ng isang prostitute. Di ba? Natanong ko yun Pero alam mo yung sagot na sa aking Panginoon? Ang sagot niya, revelation niya, maganda yung tanong na yan. Pero kumbaga kay Hosea, conversation nila, sagutin mo muna yung tanong ko. Sabi ni Hosea siguro, bago sagutin yung tanong mo. Bakit? Why is the Holy God? Bakit yung banal na Diyos ay nakipag-asawa sa unfaithful?
na ibansa. Naman niyo mga kapatid? Bakit ang isang banal na Diyos, ay nag-join sa isang bansa na idolater? At yan po yan. Ito po. Ganon din naman. No? Kaya hindi natin maunawaan. Kaya hindi ko na maunawaan. Bakit siya inutusan ng ating Panginoon, si Hosea? So kung hindi po natin maunawaan yun, kung bakit ang isang banal na Diyos ay sabihin na pinili ang isang unfaithful na bansa, ganon din naman, bakit tayo pinili sa kabila ng ating unfaithful? As individual, and as a church. And as a country na rin, ano? Ganon din naman, sabi ko, Lord, bakit ka nag-grieve? Bakit kailangan mo iparanas ito? No? Kasi ako, I believe, nag-grieve siya, but not in the sense na kasing katulad na isang tao. Kaya niya inutusan si Hosea para maranasan ni Hosea, paranas sa atin ngayon, ano? Siya ay nag-grieve. No? Kasi nga po ganito yan, ano? Minsan na-share ko na nga po ito, no? Kung ako po, halimbawa binata ako, isang lalaki, binata, nililigawan siya. Pag sinabi niya sa isang babaeng, I love you, o mahal kita, at nireject siya, siyempre masasaktan yung lalaki. Bakit? Kasi may nawala sa kanya. Sino? Siyempre yung babae. Pero pag sinabi ng Panginoon sa atin, anak, mahal kita, pero nireject natin siya, masasaktan din siya. Masasaktan siya dahil hindi may nawala sa kanya, kundi may nawala sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Nasasaktan siya, hindi dahil may mawawala sa kanya. Siya ay Diyos eh. Bago pa ang lahat, siya ay Diyos na eh. Nasasaktan siya kasi may mawawala sa atin. Ano yun? Kapatid. Ano yun? Mawawala tayo na hindi siya makakapiling doon sa kalangitan. At ayaw niya mawala yun. Kaya siya nasasaktan. Kaya siya nag-grieve. Hindi dahil may mawawala sa kanya, kundi dahil may mawawala sa atin. Ano lang po natin mga kapatid? Sige po sa Hosea 3, yan po, no? Sabi po dyan, napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Yan nga po, napangasawa. So yan po, no? So masabi ako po, ma-assume ko na kung saan ay si Hosea, para sa kanya, hindi niya talaga, hindi siya mag-asawa. Sino ba naman lalaki? Ewan ko po. Hindi ko naman po sa dina-downgrade po ng mga nagtatrabaho po dyan, sa mga club o yung mga prostitute o something mga ganon. Ako po, siguro po, doon sa nakakaalam sa akin po, no? Yung minsan na-share ko na, sabi ko nga po sa inyo, yung aking pong mother po, yung aking pong mother ay nagtatrabaho po sa club, no? Nagtatrabaho po siya sa club. At doon po siya na tapuan ng tatay ko. At yun, parang ganito rin, no? So, yun po yun, So, yun po yun, at kayo siya, napakahirap po nun, pero nandun na kailangan niyang sumunod, no? Dito po, i-clear lang po natin ito, yung kung babasahin po natin ulit yung Hosea. Sabi po sa Hosea 3, punta mo natin sa Hosea 3, 1 and 2. Hosea 3, 1 and 2. Hosea chapter 3. Yan, 1 and 2. Sabi po dyan, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya ay nangangalunya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel. Sige po. Kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito na tinapay na may pasas. 2.
Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sibada. So ito po, no? Kita niyo po. Dito po, kahit na inasawa na ni Hosea si Gomer, hindi pa rin po ginibap ni Gomer yung kanyang career, o trabaho. No? Dito po mababasa natin, bumalik uli siya. Andyan, binili po siya. Imagine niyo po yun, ano? Si Hosea, nakapila siya, sa karamihan ng lalaki, naghihintay siya para sa pagdating sa queue niya, para ma-meet niya yung kanyang asawa. Pero bago niya ma-meet yung kanyang asawa, no, may nauna sa kanya mga lalaki. Pagkatapos, pag nandun na siya, binili niya. Ano kaya pakiramdam ng mga kapatid? No? Dito po, no? Sa kabila nung inasawa niya si Gomer, no, maaari, gusto kitang iahon dyan. Karaniwan yan, nakikita na sa pelikula eh. Di ba? Gusto kang iahon dyan, kaya kita aasawahin o something ganyan, para talikuran mo na yung trabahong iyan. Tapos siyempre, no, ikinasal, nandiyan na nangako sa isa't isa, mamahalan tayo, no, yung mga ganyan. Pero alam niyo po, I believe gano'n nangyari nung kinasal sila eh. No, ni Gomer. Pero sa kabila no, nakakalungkot dito sa chapter 3, bumalik uli siya. Alam niyo po, hindi po nawawalay po sa atin yan. It's a pattern po sa ating pong mga Kristiyano. No? Nandun na sa umpisa, nag-aapoy tayo eh. Yung commitment natin sa Panginoon. Di ba? Pero katulad sa isang mag-asawa, no, na kung saan ay talaga, lalo na pag wala ang ating Panginoon sa relasyon nila, bakit siya bumabalik? Ako naisip ko lang, bakit siya bumalik ulit? Siguro na siya, yung boredom. Tama ba yung word ko? Wala na, bored na siguro siya. O baka hindi niya naibibigay yung mga meat, yung mga something needs niya. Yung mga alam niyo yun. O wala na siyang makausap, o something, basta ayoko. Diyan pumapasok kasi, di ba? So, kaya maaaring bumalik ulit siya. At least doon, yung kalayawan, yung nightlife, di ba? Ganun, sa mag-asawa, ganun din po. Pag walang komunikasyon ng mag-asawa, hindi na i-date, o hindi na ibibigay, something mga ganun, ganun po ang mangyayari. Ganito rin po nangyayari parang sa atin po. Isa na-stress na tayo sa ministry, ayaw na natin. Andun yung commitment, pero alam po yung minsan ang dami na nating excuse. Ang dami na nating excuse. Nandoon talagang masigasig ka, lagi kang umaattend ng Sabado, ng Friday, Sunday, tapos Friday, o minsan join ka prayer meeting, Bible study, pero isang araw, nawala ka na. Bakit kaya? Parang ganito po yan kay Gomer. May something na hindi niya may something na parang may wala sa kanya at babalik siya sa dati niyang buhay. Ganun po tayo minsan sa ating mga Kristiyano. May something na alam niyo po yun, magkaroon ng problema, ayoko na, babalik na ulit ako sa dati. Ito po, pattern po ito sa ating mga Kristiyano. Kaya hindi po nakakapagtaka na it's illustration po, it's a picture, no, na si Hosea inutusan na isang mag-asawa na isang prostitute. At sinabi dito, no, bilhin mo uli siya. So, ibig sabihin, bumalik talaga uli siya. Mga kapatid, naranasan na natin yung kapangyarihan ng Panginoon, ang pag-ibig, ang kaligtasan. Babalik ka pa ba sa dati mong ikaw? Hindi ba't bagong nilalang ka na? Hindi ba't bagong nilalang na tayo? Nalaman na natin katotohanan? Bakit babalik ka pa? Ano, bibilin ka uli ng Panginoon? Bibilin uli tayo ng Panginoon? Isang beses lang pinako ang Panginoon, si Kristo. Tapos na yun. Tapos na yun. Ano lang hinihintay natin? Yung pagbabalik niya. Kaya mga kapatid, ito isang illustration po ito. Bakit isang prostitute?
Kaya bakit dito binili niya ulit? Sige po, balik po tayo dito sa Hosea 3, Hosea 1. Kaya nga po, sabi diyan, napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim, di nagtagal ang babae ay naglihin at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa, sige po, sa maramihang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. So, amen. So, yun po, no? Jezreel, no? Pinanganak sa, ibig sabihin po yan, Jezreel ay tatlo ang pinaka-meaning po niya ng Jezreel. Jezreel po, no? Na kung sabihin na yung judgment, yan. Judgment po isa sa mga ibig sabihin, scattered, no? O scattered, o isa naman yung tawag dito, Tagalog, ano ba yan? Uli ng buto. Paghahasik, yan. So yan po yung mga meaning ng Jezreel. Jezreel din, ibig sabihin isang lugar din po yan, no, sa Jezreel. Kung saan, dyan nga po sinabi dyan, yung mga pinatay ni Jehu, no? Ni Jehu, nung panahon ng dynasty ni Omri. No, mabasa po natin yan sa 2 Kings 17. So, yan pong sino po si Jehu? Sabi po dyan, Jezreel, ay papangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko sa bayan ni Jehu dahil ito po yung panahon ng dynasty ni Omri, tapos sa huling anak niya, buta isang anak niya, no? Huling anak niya, nandito yon. Si Zechariah, no? Siya yung huling anak ni Jehu. Na kung saan, si Jehu, sa 2 Kings po, no? Inutusan siya ng propeta, sino propeta yun? Elijah o Elias, kalimutan ko either sa dalawa, no? Inutusan siya, no? Na kung saan, inanoint siya ng Panginoon, inanoint siya ng propetang iyon na siya magiging hari sa Israel. Pero inutusan siya na papatahin niya yung angkan na lahat ni Jehu. Ito po sina Ahab, ito po sina Jezebel. Yan po yan kasi yung mga maraming pinapatay ni Jezebel na mga propeta. Yan po si Elijah, no? So yan po yan. So sinabi ng propeta na yung gagawin kitang hari sa Israel, pero kailangan mo itong gawin. Maputol yung dynasty ni Omri, no? Kahulihang anak ni Omri ay sino nga ba yun? Si Zechariah, so yun po yun, no? Zechariah, ang nanay niya ay si Jezebel. So yun po, no? Puntahan niyo lang po sa na 2 Kings. So yan po si Jehu, tama, 2 Kings 9, no? Sa hanggang 10. So yan po si Jehu. So si Jehu, yan mga po, no? Jezreel. Jezreel ang unang pinangalan, imagine po, no, judgment, paghuhukom. Yun ipapangalan sa anak mo. Di po ba? Paghuhukom, mali ka nga dito. Di po ba? Parang medyo kaiba po, no? Pero alam niyo po, no, it's a reminder po yun kay Hosea at sa mga Israelita na ganun po mangyayari sa kanila isang araw. So yan po, pinangalan po na ay Jezreel, na kung saan ay papatay niya yung huling dynasty ni Jehu at nangyari po yun, na kung saan ay pinatay. At ganun din po, si Zechariah, nag-reign lang po siya ng 6 months. No? Pagkatapos po nun, pinatay na po siya sa dynasty po ni Shallum. So mababasa po natin yan sa 2 Kings 15. No? So kita niyo po yun, katulad nga na sabi ko kanina, kings after kings after kings, di po ba? In-assassinate. Kung sino nag-assassinate sa kanya, siya yung pumalit na hari. So yun po yun. Sabi po dyan, sa 4, sabi dyan, wawakasan ko ang kaharian ng Israel. So yan po, no. Katulad po ng, kasi sa may mga house of Jehu o house of ano panahon, no? House of, sino ba yung unang hari? Sorry po, Saul. House of Saul, House of David, House of Solomon. So ganyan po yung mga tawag ng panahon po o kaya dynasty, no, sa panahon po natin ngayon. So yung house po ni Jehu, no, kumbaga talagang nabura sila, no, kasi iyan po yung pangako ng Panginoon at
nandoon sa ministry ng panahon niya ni Hosea po, nangyari po yan. Kasi nga po, katulad nga sinabi ko po sa inyo kanina, no, makikita nyo po yung pattern, no, kung saan, sa verse 1 pa lang, binanggit po doon yung mga hari, no, sa Juda. At ang kahuli-huli nga po din, di ba, si Hosea, Zechariah ata, Zechariah, tama, si Zechariah. Mamaya po madadaanan po natin kung ano po yung ibig ko po sabihin po dyan, no? Sabi po dyan, wawakasan. So, nangyari po iyan, na kung saan yung last na hari, si Hosea po, no, ng Israel, sinakop sila ng Assyria, no? Shalmaneser, kung di ko kami, Shalmaneser, no, king ng Assyria, at nandun po, kinuha sila lahat, na-exile sila, at kasama po yung hari, at doon na po siya namatay. So, mababasa po natin yan sa 2 Kings 17, no? So, medyo mahaba po kasi ito na medyo, kaya hindi ko na po babasa, pero kayo na lang po. Halos nandun lang po yan eh. No? 2 Kings 12 hanggang sa 17, 19, yan. Mabasa nyo po yan. Sabi sa 5, sa araw na yan, wawasakin ko sa libis. Ito po yung libis, yung Jezreel. Sige po, 5, pakitaas po. Ng Jezreel, ang lakas ng hukbong Israel. Kita nyo po yun, ano? Ito po yung kasagsagan, si Jeroboam, kasagsagan na kung saan sila ay mayaman, nag-prosper po, no? Sa economic, basta lahat. Kahit sa military. Pero sabi dyan ng Panginoon, no, wawasakin ko yung hukbo. No, sa ano po natin yan? Sa New King James Version, sabi dyan, I will break the bow of Israel. I will break the bow. So, ibig sabihin po dyan, ano, ay po, it shall come to pass that in that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. So yung bow, no, yung pana, nagsisimbolize po yan siyempre ng weapon, no? Ano po yan? Isa sa kumbaga principle, unang mga instrumento ng weapon ng mga panahon na yan ay talagang kahit malayo ka, tatamaan ka, lalo na pagkasintado. Amen po ba? So yan, kumbaga yan ang primary weapon po nila, no? So kumbaga simbolo po yan ng power ng isang bansa. Kaya, ganoon din naman, no? Sisirain ng Panginoon daw yung kapangyarihan ng Israel na pinagmamayabang nila. So, sa atin din, kung ano merong kapangyarihan tayo na meron tayo, talino, kayamanan, ano pa man, sisirain niya ng Panginoon. Mapapahiya tayo. Mapapahiya tayo. Sige po, sa 6, sige po sa taga RTPB. Sabi, naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanya naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, sige po, tawagin mo siyang Lo-Ruhama sapagkat hindi nakahabagan ni patatawarin man ng Israel. 7. Ngunit kahabagan ko ang sambayan ni Judah, ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, tigmaan, mga kabayo, ni mga kabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. So ito po yun, doon tayo papasok, ano? Mamaya kung bakit ko po mahalaga po yung verse 1 kung bakit binanggit doon ni Hosea kasi yung mga hari ng panahon ng Judah, no? So yung Lo-Ruhama, ito naman po ibig sabihin no mercy, no? Hindi kahahabagan. Sabi nga po diyan, hindi kahahabagan, no? Yun nga, no? So dito po imagine niyo po, no, ang pangalan ng anak niyo. Hindi kita kahahabagan. Nung una, paghuhukom. Ngayon naman, hindi kita kahahabagan. Si reminder po. Alam niyo po yung pangalan natin, reminder po yan. Reminder po yan. Yung kabutihan ng ating Panginoon. Yung anak po namin, kaya po pinangalan po namin yung Peniel. Hindi po sa amin sarili yan. Revelation po sa amin yan. Nagtugma kami mag-asawa. Nung sinabi niya, yung sa akin matagal na po yung Peniel. No? Hindi ko pa man siya nakakasama noon, pero iyan na yung binigay sa akin ng Panginoon, Peniel. Sa kanya rin ganun. So nag-usap kami, yun, automatic Peniel. No? Although siyempre sa Peniel, sabi doon face of God, pero alam naman natin wala makakakita sa mukha ng Panginoon. Pero in every name po ng inyo po mga anak nyo, it's a reminder kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Amen? So sabi po dyan, ayun nga, darating ang panahon, una, Jezreel, no, na kung saan yung judgment darating sa kanila at nangyari yun sa Assyria, yung sa Israel na kung saan nawala po. Yun po yung time na nawala na yung 10 tribes. Ang naiwan na lang ay ang Judah.
Kaya ang nangyari noon sa Northern Kingdom, no, nagpadala yung hari ng Assyria para may maghahari sa Israel. But ang nangyari po, no, kumbaga wala na, kumbaga nagsiasawahan na sila kung sino-sino na. Kaya ganun po yung mga Hudyo na hindi sila nakikisang-ayon sa mga Samaria. Alam niyo po 'yon? 'Di ba? 'Di ba po sa New Testament sabi ng Panginoon, nagulat yung mga apostol, bakit na ipag-uusap si Jesus sa Samaria? Kasi po hindi dapat. Kasi yung mga Samaria na yan, yung sa Southern Kingdom, halo-halo na sila. Wala na silang purong dugo ng Israel. Yun po yan, nung nasakop, kumbaga talagang nawala na po yan 10 tribes na yan, ano? Yung Judah na lang ang natira. So sabi po dyan, hindi kahabagan ng Israel, ngunit kahabagan ang Judah. So ito yan. Sabi ko, ba't ganun? Parang, may namimili ang Panginoon? Namimili ang Panginoon? Nung panahon, dito nga papasok. Punta po tayo sa verse 1 uli. Balik tayo sa verse 1. Sige po, sabi diyan, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh kay Hosea na anak ni Beri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya. Sige po, noong panahon ng paghahari ni Judah, ni Uzzias, Jotham, Ahaz, at Hezekias. No? So ito po si Hosea, yung mga, kumbaga yung mga panahon noon, nakasama niya yung mga, ayan po, ng mga panahon niya na propeta rin na bubuhay. Isa po yan si Isaiah. Sa Isaiah po, mababasahan po natin yan, si Hezekias na kung saan, di ba nanalangin siya? Kasi binigyan na lang siya ng sabi ito, mamamatay ka na. Pero dinagdagan pa siya ng 50. Ayan po yan si Isaiah. So dito po pinapakita yung reference kung hanggang saan yung ministry ni Hosea. Hanggang kay Hezekiah lang. So naunawa na po natin. Nung panahon na yan, so Hezekiah, so balik po tayo sa 7. Sabi doon, hindi ko kahabagan ng Israel, ngunit kahabagan ko ng Judah. Nung panahon na yan, ang naghahari sa Judah ay si Hezekiah. So ngayon, yung Assyria, nung panahon na yan, hindi na sila sumaser, nakalimutan ko na po yung hari, so nasakop niya na yung Israel eh. So sasakopin niya naman yung Judah. At ang panahon na yan, ang hari ay si Hezekiah. Nung nakita ni Hezekiah na nandyan yung Samaria at iba pang mga hari, sasakupin siya, anong ginawa niya? Nanalangin siya. At ano nangyari? Sabi doon, nakalimutan na dali po sabi po doon, sabi po doon, 2 Kings 19:35, punta po natin, 2 Kings 19:35. Sabi po doon, 185,000, no? Na soldiers, sabi diyan. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan na bumangon ng mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Amen. Balik po tayo sa 7. Kaya po ano sabi po doon? Ay sa 5, sa 6, sa 5, sa Arnayo, sa Olibis, ang Gisil, lakas. Sige pa, 6, naglihim muli si Gomer. Nawala ako sorry po patatawarin ng Israel. Sige po, ngunit kahabagan ko. Ito pala, sorry, 7 pala. Sabi diyan, kahabagan ko, ang Judah, ilisip sila. Subalit hindi sa pamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo, ni ng mga kabayo man, kundi sa pamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi pa po nangyayari ito pero ito na-prophesy na po ni Hosea. Ang sabi ng Panginoon, ililigtas ko ang Judah. Sa panahon na yan, ito po ngayon kay Hezekiah. Ano po natin mga kapatid? Napagdugtong nyo ba? Kaya po minsan din masarap po Ako po, isa sa mga kaya ako, ganun ang aking pagbabasay kasi na-excite ako. Lalo pag napagdugtong-dugtong ko, gawin niyo po instrumento po yan, na hindi lang po para magkaroon po tayo ng desire na basahin ng Bible. Although history, pero history po yan. Istorya ng ating Panginoon. Amen po? So dito po yun. So yan po, naganap po yan, naganap po yan. So kita niyo po yun, mangyayari yung plano ng Panginoon, mangyayari yan pa, mga kapatid. Gawin mo man o hindi,
yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mangyayari yung plano na yan. Kaya sabi dito ng Panginoon, ililigtas ko sila, hindi sa kamamagitan ng kanilang lakas, kundi ng lakas ko, sabi ni Yahweh, yung kapangyarihan niya. Kaya sabi doon, 185,000 sa isang gabi. Yung Assyria po, nung sinakop nila yung Israel, 3 years bago nila nakubkob. Eh dito 185,000 kagad isang gabi. Kaya hindi na po sila nagtagal na So, ayan po yan So dito po, nasabi ko na, bakit gano'n? Yung kahabagan ba ng Panginoon, may pagpipili ba yan? Namimili ba talaga yung kahabagan ng Panginoon? Punta po na sa Romans 9. Romans 9, 15, 16. Mag-extend lang po ako ng sandali. Sabi dito, sapagkat ganito, ang sabi niya kay Moses, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ko sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Hindi dahil nagsisikap ka, kahahabagan ka. Hindi dahil nagsisikap ka, Lord. Nararapat yung gantimpala na yan para sa akin. Dahil ginagawa ko ito. Hindi po ganoon. Ang Juda po, nagkasala din po sila. Pero nandun yung habag ng Panginoon. Ibibigay ko yan. Naalala niyo po yung parable ng Panginoon? Di ba may inutusan siya? Na manggagawa. Umaga, inutusan, manggagawa. Maghanap ka ng manggagawa. Sabi, patambay-tambay kayo dyan. Magtrabaho kayo dun sa sa bukirin. Hanggang tanghali, hapon. Tapos yung magbabayaran na, pare-pare sila ng bayad. Tapos nagreklamo yung huli. Nagreklamo yung nauna. Kasi bakit pare-pare sila ng bayad samantala yung huling tinawag, kunti na lang yung ginawa niya? Kaya ano sabi ng Panginoon? Ba't ka nagsiselos? Wala ba akong karapatan? Sabi ng Panginoon? Yung kahabagan ko para sa ito? Kaya sabi ng Panginoon, ito nga yung mga nauuna ay nahuhuli. At yung nahuhuli ay mauuna. Mga kapatid, nasaan kayo dun? Mga kapatid, kahit nahuli tayo, basta kailangan mauna pa rin tayo. Amen? Kahit huli na tayo tinawag, pero kailangan mauuna tayo. Hindi huli ka na nga tinawag, nasa hulihan ka pa rin. Sige po, punta po tayo sa last verse, 8 and 9. Nang si Loruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglimuli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Wow, mabigat po ito mga kapatid. Lo-ami, ibig sabihin, not my people. Not my church. Not my bride. You are not my bride. Napakabigat nun, kapatid. No? Dito po katulad ng sabi ko, kanina, Jezreel, judgment, halika dito, pag-uukom. Isa, ba isa? Loruhama, hindi kita kahabagan. Ngayon naman, hindi kita anak. Hindi kita church, hindi kita bayan, hindi kita bansa. Dito po napakasait po niya, At ako po, masasabi ko po, yung irony kung bakit itong binigay ng Panginoon na pangalan, not my people, baka nga po hindi ito anak ni Hosea sa ibang lalaki. Hindi ito anak ni Hosea, ngunit ito'y anak ni Gomer sa ibang lalaki. Kaya hindi nakakapagtaka bakit ang pangalan niya, not my people. Kasi nga prostitute Amen po ba? Naintindihan po natin mga kapatid? Sabi po dyan, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos.
Alam niyo po katulad sabi ko, napabigat po na ito salita, no? Hindi lang po ito isang salita o hindi lang po ito isang penalty para sa mga Israelita, but it's a simple fact, no, na yung mga Israelita, na-reject na talaga nila ang Panginoon ng mga panahon na yan. No? Na kung saan ginagawa nila yung mga religious practices na yon, pero totoo hindi naman talaga sa Panginoon. Kasi unang-una, hindi naman sila mga Levita. No? But ito yung mga tao na ito. Kaya sabi sa Hosea 4:6, ang tao napapahamak, yung mga Israelita napapahamak dahil doon sa mga pari nagpe-perform. Dahil sabi doon, napapahamak sila dahil sa kanilang kamangmangan. Totoo. Kung bakit ang mga magulang, pag lumaki ng bata, unang nasa isip niyan, mag-ipon ng pang-aral sa anak. Bakit? Para hindi lumaking mangmang. Kaya kayo mga kabataan, magsikap kayo mag-aral. Magsikap kayo mag-aral. Kung halimbawa ang mga magulang nyo, hindi kayo kayong papag-aralin, hindi nagtatapos yun doon. Kailangan magkaroon kayo ng kaisipan na kung saan hindi kayo mapapariwara. Kung hindi kaya, may lakas kayo, magtrabaho kayo. Working student, pwede ka maging working student kung kaya mo. Nung ako po noon, siyempre sa hirap ng buhay, nahinto ako sa pag-aaral. Pero nakita ko, mga kapatid ko nag-aaral mga high school, siyempre. Nainggit ako. Nainggit talaga ako. Nainggit ako araw-araw. So ang ginawa ko, nung nagtrabaho ako, construction. Ilan naman alam ko construction. No? Nakapag-ipon, ganoon din tatay ko, nagkaroon ako kasi sa tatay ko, nakakuha ng project, sabi ko mag-aaral ako. Hindi namin kakayanin, hihinto ka rin. Hindi, basta. So nag-aral ako, pero pagkatapos po noon, siyempre nag-aaral na, kinuha ko yung isang pero pagkatapos noon, nag-ano po ako. Kasi noong panahon noon, marami po mga working student. Mga panahon noon yan, sa mga fast food, lahat. No? So papasok po ako, ang klase ko ay, kung hindi ko kakamali, 3 hanggang 9:30. Yan ang klase ko. So ang pasok ko sa trabaho ay 6 hanggang 1 or 2. Yan ang trabaho. Laging gano'n. Ang kagandahan po, pag working student ka, ang laki ng benefit mo sa mga teacher. Pag nakakuha ka ng passing, kahit passing, sabihin natin passing kasi di ba may mga grade nun ang 5 baksak Tama po ba? 3, pasang-awa. 3.5, yan, medyo mataas na yan. So pag nag-grade ako ng 375 o 325 o basta mga ganyan, 350, mga ganyan, 375. First, tsaka second, kasi tatlong lang po yan, di ba? Prelim, midterm, final. So, pag doon po nakakuha ako ng sabihin natin na 350, 375, ganyan, no? Sa dalawang yun, hindi na po ako nagpa-final. Lahat po yun ang subject. Nakaka-encourage po yung ganun. Subukan nyo po. Doon po sa may mga lakas. Hindi po tayo, yung value natin, hindi po nakabase doon kung ano meron tayo, yung kakayahan ng ating mga magulang. Yung value natin nandun sa ating Panginoon, yung binigay sa atin na lakas, karunungan. Nandoon. Yung value natin dahil, ito ka lang mahirap ka lang. Hindi. Mahirap akong pinanganak, kaya mamamatay ako mahirap akong pinanganak, mamamatay din ako mahirap. Kapatid, hindi ganun. Ang sabi ng ganun, Panginoon, you are the apple of my eye. Ganyan kita kamahal. Bago pa kita nilikha, ginawa ko muna lahat ng pangangailangan natin. Kaya wala tayong may dadahilan, kapatid. So, yun po yun, Ngayon po, sabi po dito, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Kumbaga sinasabi, ginagawa nila yung mga practices na yun, Lord, kami ang bayan mo. Kumbaga, alam niyo po dito, parang sinasabi ng Panginoon, huwag na tayo magkunwari. Stop na natin itong yung pagiging pretend. Hindi naman talaga akong Diyos niyo Stop na natin to. Yung pagpipretend nyo na kayo yung bayan ko, pretend tayo na kayo yung bayan ko, pretend kayo na ako yung Diyos nyo, stop na natin to. Kaya sabi dyan, hindi ko na ituturing na aking bayan.
Stop na natin yung pagkukunwari na akala natin tayo ay maka-Diyos. Stop na natin yung ating yung alam mo yun, yung minsan piniplis na lang natin yung ating kapwa, piniplis na lang natin. Alam niyo po yun? Stop na po natin yung kung saan ay mahal nga talaga natin ating kapatid, napatawad na natin siya. O, alam niyo, tigil na po natin yan. Yung pagpipretend na yan. Dito, tinapusan ng Panginoon. Sige, naglalaro kayo na pretendan. Bisan nga, ganun, laro namin ng anak ko eh. Daddy, pretend tayo, kunwari, ganyan. Stop na natin yung mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo. Kami po, hindi ko po alam yung sitwasyon nyo, yung relasyon sa Panginoon. Pero sa Panginoon, sabi niya, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayat, hindi na ako ng Diyos. Ibig sabihin, stop natin itong pretend na yan. Hindi nyo na ako maluloko, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, kung tayo papunta dito, kailangan ng ating puso ay genuine. Kung tayo ay nagpatawad, dapat tayo ay nagpatawad. Kasi kung yung mga maliliit na kasalanan, isasantabi natin yan. Sige, isantabi natin yung maliit na kasalanan. Maliit lang yan. Isantabi natin. Kumbaga, minsan ganyan tayo eh. Nagiging casual tayo sa kasalanan natin. Kapatid, okay na tayo kapatid, di ba? Okay na tayo, di ba? Ganyan eh. Pero deep inside, may maliit pa rin. So maliit, iniwanan mo. Casual eh, sa kasalanan. Umakba uli. Meron uli, panibago na naman. May maliit uli. Alam niyo po ba, kaya sinasabi ng salita ng Diyos yan ang gagamitin o ng kaaway? Yung maliliit na yan, na iniwan natin, na hindi natin tinapos, na solusyonan yung problema, pag dinaanan niya ni Satanas, inipon lahat yan, lalaki po yan. At pag nabuo yan, maghahanap si Satanas ng pagkakataon na matrigger yan. At pag na-trigger yan, ayan na. Sasambulat na. Naunawa niyo mga kapatid? Kaya sabi Lord, hindi ko na kayo bayan, hindi ko na kayo church. Hindi na kita mahal. Ano ba tawag doon? Pretentious ka lang. Tama po ba? Nagpe-pretend ka na, ako Diyos mo. Kung Diyos mo nga ako, mahal mo nga ako. Bakit hindi mo masurrender to? Kaya diyan po sabi ng Panginoon, sapagkat ang Israel hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako kanilang Diyos. Mga kapatid, if we say we love God, we love our brothers and sisters, di ba po ba? Sinasabi natin yon. Yung love na yon, hindi lang basta emosyon yon. Dapat i-honor natin yun ng will. Naunawan niyo mga kapatid? I-honor natin yun, yung love na yon. Hindi lang basta sinabi. Dito po, na sinabi ng Panginoon dito, sapagkat ang Israel hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na akong kanilang Diyos. Dito po, no, kumbaga parang naipag-break up na. Break up na tayo, Israel. Break up na tayo. Basahin po natin sa Jeremiah 7, 23-24. Jeremiah 7, 23-24. Sabi po dyan, subalit tinutusan ko silang sumunod sa akin upang sila maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nila makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip magpakabuti. Naipag-break up din pala ang Panginoon. Pero alam niyo po, sige po, matapos na po ako dito, no? Dito po pinapakita ng Panginoon na talagang inaabandon ng Israelita yung kanilang relasyon talaga sa Panginoon. At ganoon din ang Diyos dito, no? Sa binasa natin sa 9, inaabandon na rin ni Yahweh ang Israel. At ang masama pa nito, iiwan nilang Israel without His blessings. Sa Deuteronomy 28, no, mababasa natin doon yung blessing. Blessing. Pero pagdating po ng Deuteronomy 28, 1-14, no, I believe, pero pagdating ng Deuteronomy, kahit hindi na po natin puntahan, mahaba po yun, no? Deuteronomy 28, verse 15 hanggang 68, naku po,
Nandun po lahat. Pag tinalikuran natin, ito mangyayari, ito mangyayari. Mawawala po lahat ng blessing pag tumalikod po. Pag po tayong unang tumalikod. Mga kapatid, mga pamilya ko, no, sa JCM family, sa lahat po ng dako ng mundo, huwag po tayo maging katulad po nito, children of unfaithfulness. No? Yung Jezreel, Lo-ruhama, Lo-ami, ng mga pangalan po ito na kung saan ang Israel, ang Diyos, yung kanilang, ang Diyos, yung Diyos, siya yung asawa, no? Yung asawa, at ang Israel ang asawa ng ating Panginoon. Sa isang mag-asawa, no? Dito po, kung babasahan po natin yung Old Testament, makikita po natin yung picture talaga lang isang parang marriage, no? Na kung saan yung Panginoon natin, He is deeply involved sa isang relasyon at dapat lang. Involved talaga siya. Doon pa lang sa Garden of Eden, kailangan involved na siya doon eh. Hanggang dito sa Malakay, pinapakita ng Panginoon kung gaano siya kalalim yung kanyang yung involvement niya, no, sa Israel. Katulad ng sa isang mag-asawa. Pero nandoon nasasaktan ng ating Panginoon pag yung kanyang asawa ay nagre-rebelde at nandoon nangangalo niya. Ang Diyos natin nasasaktan siya pag tayo nagre-rebelde o nangangalo niya. Mga kapatid. Pero sa Panginoon, itong kagandahan naman ito. Sa kabila na ito, na minsan sabihin natin pumapalpak tayo eh. Nung panahon niya sa Israel, hanggang sa kalungan pumapalpak sila eh. Hindi nila ma-demonstrate, o tayo hanggang ngayon, hindi natin ma-demonstrate yung full-hearted na pagmamahal sa Panginoon. Pero alam po maganda sa Panginoon, sa ating Diyos, pag tayo po nagpakumbaba, humingi ng tawad, amen? Lumapit sa Kanya at nagpabago yung repentance, tatanggapin naman niya tayo eh. Tatanggapin niya po tayo. Alam niyo po itong Jezreel, Lo-ruhama, Lo-ami, no? Negatibo po siya dito. Pero po, sige po, diretso na po natin. Verse 10. Para po maunawaan niyo po, no? Verse 10. Diretso na po natin. Sige po, malapit na po matapos. Yan. Sige po. Sa 9. Sige po, 9 po muna. 9. Sabi po dyan, at sinabi niya, tawagin mo siyang Lo-ami sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako kanilang Diyos. Ito pong sabi ng Panginoon sa Israelita. Pero pagdating sa 10, sabi dyan, gayon may magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Ngunit, darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Amen. Tapos ano po? Sige po, sa next chapter. Ay, sa 11. Muli magkakasama ang mga taga-Juda at mga taga-Israel. Itatalaga nila ang isang pinuno at muli silang ulat at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon magiging dakilang araw sa Jezreel. Jezreel po, sabi, kinurse yung Jezreel. Di ba po ba? Pero dito magiging panibago ulit. Pagdating sa verse 2, kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ami at Rohama. Sa 2? One lang po pala. Ibig sabihin po, no, from Jezreel, yung judgment, darating yung panahon na natitipunin uli sila. From Lo-ruhama, hindi sila, no mercy, kahabagan din sila, Panginoon. Yung Jezreel, scattered po yun. Di ba? Scattered, dinala sila sa Babylonia. Pero kay Hezekiah po yun eh. Pero darating ang panahon, isasabay uli sila ng Panginoon para mga buto at dadami. Yun po yun nangyari, no? Na bumalik sila sa Jerusalem. Lo-ruhama, not my people, pero doon darating ang panahon sila ay magiging aking bayan. Ito po, propesiya na kung saan ganito ang mangyayari. Pagdating ng panahon na yan, magiging bayan ko sila ako yung magiging Diyos nila. Pero po, pagbabasahin po natin yung verse, yung chapter 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doon po ipinapakita ng Panginoon, kailangan mangyari mo na ito. Bago mangyari ulito na kayo'y magiging bayan ko ulit, ako'y magiging Diyos nyo. Minsan parang, ang hirap ng Lord Ano ibig sabihin nun? Puntahan po natin sa Puntahan po natin, sige po, last na lang po, sa Hosea 14. Hosea 14:9. Hosea 14:9. Hosea 14:9. Sabi po dyan, unawain na matalino ang mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kapamaraanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumalakad, ngunit madarapa ang mga masuway. Ano po ibig sabihin nito? Yung minamahal ng Panginoon, dinidisiplina niya. Dinidisiplina niya. At kailangan ng disiplina. Ang church, kailangan may disiplina. Sa mga leaders, mga pastors, sa mga ministries, kailangan madisiplina tayo. Kailangan natin madisiplina. Para manumbalik uli na tayo nga ay church uli ng Panginoon. Para manumbalik uli na tayo nga ay mahal ng Panginoon. Propesiya po yan. Kailangan natin madisiplina. Dahil sabi doon ng Panginoon, kung tayo hindi dinidisiplina, hindi tayo mga anak niya. Mga kapatid, yung pagdidisiplina po dito ng Panginoon, base po ito sa pag-ibig. Hindi po ito sa wrath o sa galit. Sa Jeremiah, sabi po doon, yung wrath, yung cup of wrath ng Panginoon. Sabi, inutusan niya si Jeremiah, yung cup of wrath na ito, ipainom mo ito sa lahat ng bansa dahil ito yung galit ko. Lahat doon sa Jeremiah 25, di natin puntahan, nandun lahat ng bansa. Pero pagdating po sa New Testament, iba. Yung cup of wrath, sino pong uminom? Sino pong uminom? Ano sabi ng Panginoon? Jesucristo, nagdarasal siya. Panginoon, Ama, alisin mo to yung kopa. Nabibigatan ako. Pero wag ang kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Ininom ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, yung galit ng ating Panginoon, ng galit ng ating Panginoon para sa tao. Ibinigay niya sa kanyang anak na ating Panginoon Jesucristo. Ganon niya tayo kamahal. Ininom niya yung galit, yung wrath. Kaya sabi ng Panginoon, ating Panginoon Jesucristo, Lord, hindi ko kaya. Pero not my will, but your will be done. Mga kapatid, ang pagdidisiplina ng Panginoon ay based lagi sa pag-ibig. Tandaan niyo yan. Based lagi sa pag-ibig. Kung gusto niyo pa makilala ang ating Panginoon natin sinasamba, magbasa tayo, mag-meditate tayo, umattend tayo ng mga ganitong gawain. Maka-fellowship tayo. Huwag po tayo maging Jezreel, huwag po tayo maging Lorohama, huwag po tayo maging Lo-Ami, huwag po tayo maging children of unfaithfulness. Amen po. Sige po tayo, manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, Ama, salamat po sa inyo pong salita. Lord, tunay nga po yung sa aming lakas, Lord, sa lakas na aming katawan, masabi namin, Lord, masigla kami. Lord, kaya namin, pero hindi po sapat ng lakas ng aming katawan. Sabi niyo nga po sa inyo po sa salita, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Lord, sinabi niyo, we are, Lord. As a church, we are the apple of your eye. Lord, pag tinignan namin yung inyong pong mata, Lord, nakikita namin yung reflection po namin. Ganun niyo po kami kamahal. Kaya nga po tulungan niyo po kami, Panginoon. Huwag dumating sa buhay namin, sa church namin, sa bansa namin, yung salitang Jezreel. Pagkos dumating, Lord, yung Jezreel na ibig sabihin yung paghahasik, Panginoon. Huwag dumating sa amin, Panginoon, yung pangalan na Lorohama, na kung saan hindi nyo kami kahabagan. Pagkos, Panginoon, kahabagan niyo po kami. Katulad na sinabi niyo sa Judah. Lord, huwag dumating ang panahon na kayo may tatawagin niyo, Panginoon, na Lo-Ami, na hindi niyo po kami mga anak, na hindi niyo po kami church.
Ama, salamat po. Lord, katulad po kung papaano binili uli ni Hosea ang kanyang asawang si Gomer, Lord, ganoon din po kami. Binili niyo na po kami sa pamagitan po ng inyo pong anak. Lord, dito pinapakita niyo po, Panginoon, ini-express niyo po yung genuine love niyo po sa pamagitan po ng inyo pong anak na aming Panginoon Kristo. Lord, patuloy na maramdaman po namin kung ano yung nararamdaman niyo pag nasasaktan kayo. Lord, nasasaktan pala po kayo. Sa kabila na kayo ay Diyos. Nagigrieve din po pala kayo. Lord, hindi nasasaktan kayo, nagigrieve kayo hindi dahil may mawawala sa inyo, kundi may mawawala sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Father God, as individual and as a church, Panginoon. Kaya po amin, Panginoon, winawasak po namin lahat ng gawa ng kaaway. Yung pader na iyan, Panginoon, sinabi niyo sa inyong salita, ang salita ko ay apoy na tutupok at martilyo na dudurog sa mga bato. Winawasak po namin yan sa pangalan ni Jesus. Bagkus, Panginoon, patuloy na katulad ng isang asin, Lord, mapipreserve yung pag-ibig. Tunay na pag-ibig, Panginoon. Walang halong pagkukunwari. Lord, tulungan niyo po kami na stop na namin ito. Na nagpe-pretend kami, pero totoo. Nagpe-pretend lang po kami, Panginoon. Kayo nakakabatid na aming puso. Panginoon, salamat. Dahil alam namin sa gabing ito, nadama namin kung gaano po kayo nasasaktan. Dahil pinakita niyo po, Panginoon, yung nilalaman ng aming puso. Pinakita niyo po ito kung paano niyo po ito nakikita, hindi sa paraan na amin nakikita. Lord, salamat. Lord, we speak deliverance, we speak restoration, Panginoon. We speak life, Father God. We speak healing, Panginoon. We speak peace. We speak love. In Jesus' name, Lord, lahat ng ito hindi makakarating po sa inyo, kundi sa pamagitan ng pangalan na inyo pong anak na aming Panginoon Kristo. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Purihin kayo, dakilain kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah.